offer these AI services to them. An AI-powered service that I think small businesses would find beneficial or helpful ay yung mga chatbot. Siyempre, kailangan nila ng customer support. And if you are a programmer, then maybe you can offer yung mga chatbot or AI-powered na chat sa mga small businesses para kapag may nag-message sa kanila online, sa website nila, or even mag-send an email, then merong first na AI or chatbot or isang program na sasagot sa mga inquiries nila, sa mga concerns nila. And then kung wala doon sa database ng mga tanong na nasave nyo, then that's the time na pupunta siya doon sa actual person na customer support or the business owner itself para sagutin. And this will help a lot of business owners save time when it comes to providing customer service. Madalas kasi may mga basic questions naman na laging tinatanong, and if you can program them, and I think, di ba, if you're a business owner and you have a Facebook page, doon sa chat niya, meron ng ganung klaseng version na chatbot na if you're a business and may mga initial setup ng mga questions na pwede mong i-save, i-program, at ano ba yung sagot doon. So, even as simple as that, if you can study that, you can offer setting up that service to small businesses. Another AI-powered service that you can probably offer ay yung mga social media marketing or digital marketing. Maraming mga small businesses na hindi active online, and the reason for that is because they don't have time to create content. Now, you can offer your service of digital marketing or content creation for them, and then on your part, you can use AI to easily create content that you can post for your clients. May kilala ako na napaka-active yung kanilang Facebook page, yung Facebook page ng business. And tinanong ko yung friend ko na social media manager, paano ka hindi nauubusan ng ideas na ipopost? At sabi niya, a large part of it is because they use AI para mag-come up, mag-brainstorm ng mga content ideas. And from there, doon sila kumukuha ng mga pwedeng i-post online sa social media platform or sa Facebook page ng client na business. So there are a lot of AI-related, AI-adjacent services, products, and services that you can offer. And tingnan mo, as a freelancer, you can definitely do this, but if you want to scale up, then it's possible to create a small business out of it. The second business idea that I'm thinking of is yung mga eco-friendly products. Sustainability is more than just a buzzword now. It is actually a lifestyle. At kitang-kita natin yan sa mga Filipinos na in recent years, di ba, parami ang gumagamit ng mga water tumblers at bawas na rin yung paggamit natin ng mga plastic and sa mga supermarket, mga paper bags ang gamit. An example of an eco-friendly product or item that you can sell ay yung mga refillable items at saka mga zero waste items. Meron akong kaibigan na ang binibenta niya mga paper bags. So, alam naman natin na karamihan na ng mga big groceries nag-shift na from plastic bags to paper bags. But naisip niya, yung mga small businesses kaya, yung mga mini groceries sa mga small communities and subdivisions, sino kaya yung supplier nila ng paper bag? At yun ang ginawa niya, nag-source siya ng supplier na murang paper bags, iba-ibang sizes, at yun yung tinayo niyang business. And napaka-benta because marami siyang mga small business owners na nakilala who also share his belief that we should protect the earth. Ano pa ba yung mga magandang products? I would say, mga bamboo utensils, mga paper straws, yung mga usual na ginagamit natin everyday na tinatapon or mga disposable items that you observe around you. You can probably find a zero waste version of it or a reusable version of it, katulad ng water tumbler. Personally, I think ang pinakamagandang i-explore dito ay yung mga eco-friendly packaging for small businesses. Marami ako nakikita ng mga online sellers and mga small businesses sa mga tiyangge, sa mga bazaars, mga plastic pa rin yung ginagamit. Pag umorder kayo online, di ba? Papansin nyo, balot na balot pa rin ng mga plastic yung mga in-order natin. If you can source out an eco-friendly packaging or you can come up with a more eco-friendly packaging and offer that to small businesses, I'm sure meron kang market. And I think this is still an unexplored
market. So think about that and see if you can come up with a good business with that. Another idea that you can explore ay yung mga businesses na related sa health, fitness, and wellness. Coming out of the pandemic, mas naging conscious ang mga Filipinos pagdating sa kanilang kalusugan. At hindi lang ang physical health, nakasama na rin dito yung mga emotional health or mental health. Napansin ko in recent years from my friends na fitness instructors na yung kanilang one-on-one fitness coaching program ay unti-unting lumalago. And a friend also told me that he sees great potential in that kind of business in the following years. Maraming mga Filipinos ang talagang open na sa pag-hire ng isang professional to help them with their fitness journey. At yung mga online one-on-one coaching, ito yung pinaka-affordable na way para makakuha sila ng professional guidance. You can probably provide a consultancy or a coaching service. But if you want to be a content creator, I'm very sure there's still a market for that. And you can create videos and other type of content that you can probably make money from advertising and collaboration with other businesses. Another type of business that I've seen na I'm hoping na mas dumami pa because I think it is very important ay yung mga mental health services that is provided as an employee benefit. If you work in the mental health space, then you can provide mental health workshops and seminars or offer life coaching services. If you can partner with other professionals and your colleagues, you can put up a company that can offer these services as an employee benefit. Pwede kayong lumapit sa isang small or medium scale enterprise, kausapin niyo yung business owner at sabihin niyo na for a fee, you can offer these services to their employees. Yung mga empleyado, wala na silang babayaran kung kailangan nila ng kausap pagdating sa kanilang mental health or they need guidance pagdating sa kanilang buhay. At in return, yung business owner, I'm very sure they'll be happy to see yung mga employees nila na satisfied at work, productive, and maganda yung output. So there's a win-win situation here, good for the business owner and also good for the employees. And of course, ikaw as the mental health professional, you know that you're helping other people, but at the same time, kumikita ka dito sa business idea na to. Another niche that I think is underserved ay yung mga tech repairs and upgrades. Ang mga Pinoy mahilig sa gadgets and kapag nasira yung gadgets natin, hindi natin alam mo siya ipapagawa. Siguro 10 or 15 years ago, puro cellphone lang yung hawak natin. Kaya napakaraming mga cellphone repair shops. Pero ngayon, ang dami na nating gadgets. Bukod sa usual na computer, laptops, cellphone at tablets, meron na rin tayong mga smartwatches, may mga Bluetooth speakers na tayo. I also know people na naka-smart home. Meron silang tech assistant or AI assistant. Yung bahay nila may smart lights and etc. Kapag nasira itong mga gadgets na to, usually, bumibili na lang ulit ng bago. But what if kaya mong pag-aralan kung paano nag-work in general itong mga gadgets na to para you can offer repairs and even upgrade services. May nakilala ako na ang business ay mag-repair ng mga electronic bikes and scooters. At sabi niya, ang lakas daw ng business niya. However, nahihirapan siya dahil bukod sa ang dami or malakas yung demand, wala rin siyang makausap tungkol doon. No? May mga questions pa rin siya pagdating sa saan pamura yung parts, may mga na meet siya or nakikitang mga electronic bikes and scooters na hindi niya maintindihan kung paano i-repair. So, syempre, tinatanggihan niya. But he thinks kung mas maraming mga ganung shops ang naitayo, they can talk to each other, help each other out. Kasi kanya-kanyang area naman yan eh. Through a Facebook page daw or a Facebook group, they can talk to each other and help each other out. So, if you're a techie or you want to explore that niche, then consider mo yung mga tech repairs and upgrades. Nako, yung kapatid ko nakakatatlong Bluetooth speaker na, and sabi ko, ba't ba hindi gawin na, ipagawa na lang yung mga nasisira or nababasag ng mga Bluetooth speaker? And sabi niya, wala daw siya mapagpagawaan. So, it makes sense. And something that you can probably consider this 2025. Marami pang areas na may magandang potential to explore for a business this year. But, and siguro ang last example ko is specific to 2025, which is putting up an election-related business.
So I think hindi naman talaga seasonal itong klaseng business na to. For example, mga t-shirt printing business, mga sticker, printing, poster, and other election paraphernalia. So that's a business that you can explore during election years. But on other years, pwede kang maging corporate giveaway. If you work in social media or in the digital marketing space, then you can offer these services sa mga politicians at saka sa mga political parties. A lot of these candidates ay medyo hindi na techy, wala nang oras para pag-aralan kung paano ba magmarami ng followers sa TikTok, sa Twitter, at sa Facebook.